Naisip mo ba kung ano talaga ang nangyari sa 3 araw sa pagitan ng pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Hesukristo? Habang ang mundo ay nakakita lamang ng isang libingan na tinatakan sa katahimikan, inihayag ng Biblia na ang isang bagay na mas malakas ay nagbubunyag sa likod ng belo ng natural. Si Jesus ay hindi lamang namatay at bumangon. Bumaba siya sa kalaliman ng mundo, sa puso ng kadiliman mismo. Tama yon, sa Sheol, sa mismong domain ng kamatayan at ang demonyo. Ngunit hindi siya pumasok bilang isang biktima. Pumasok siya bilang isang mandirigma, isang hari sa isang misyon, at kung ano ang ginawa niya sa loob ng 3 araw na iyon ay nagbago ang kurso ng kawalang hanggan. Hindi ito ang Jesus na nakikita mo sa mga stained glass windows. Ito ang Jesus na humarap sa mga espiritu sa mga tanikala, na bumagsak sa mga pintuan ng impyerno, na kumuha ng mga susi ng kamatayan at ipinahayag na walang hanggang tagumpay. Hindi ito itinatago ng Biblia, matapang itong ipinahayag. Ngunit kakaunti ang mga naniniwala na nauunawaan ang lalim ng nangyari talaga, at dahil dito, marami ang naglalakad sa kalahati ng lakas na magagamit sa kanila sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit hindi ikaw, hindi ngayon. Dahil sa video na ito, matutuklasan mo ang pinakanakatago, pinakamalakas na misyon na isinagawa ni Jesus at nangyari ito habang naisip ng lahat na wala na siya. Kaya't kung naramdaman mo na ang Diyos ay tahimik sa iyong pinakamadilim na sandali, kung tinanong mo kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya kapag ang mga sagot ay hindi ka agad darating, kailangan mong makita kung ano ang ginawa ni Jesus kapag walang nanonood. Ang katotohanan ay magbabago sa iyong paglalakad kasama ang Diyos magpakailanman. Hindi lamang ito teolohiya, ito ay isang espiritual na paggising. Kaya manatili sa akin hanggang sa huli. Ang matututunan mo ay ang nawawalang piraso ng iyong espiritual na buhay. At sa sandaling makita mo ito, hindi mo na makikita ang krus o ang iyong sariling mga laban sa parehong paraan muli. Mayroong malalim na katahimikan na sumasalamin sa mga banal na kasulatan pagkatapos ng pagpapako sa krus. 3 araw kung saan huminga ang langit at tumayo ang lupa. Ngunit ang katahimikan na iyon, hindi ito laman. Ito ay ang nakatagong kulog ni Hesukristo na naglalakad ng isang espiritual na digmaan sa realms na hindi nakikita. Habang ang kanyang katawan ay walang buhay sa isang hiniram na libingan, ang kanyang espiritu ay bumaba sa kailaliman sa tinatawag na banal na kasulatan na mas mababang bahagi ng lupa. Efeso 4:9. Ngayon, hindi lamang ito patula na wika, ito ay isang literal na espiritual na sukat. Ang isa ay madalas na hindi napapansin ng mga modernong mambabasa ng Biblia. Si Jesus ay hindi lamang magpahinga sa kapayapaan. Humakbang siya sa domain ng mga patay na may layunin, na may apoy sa kanyang espiritu at autoridad ng Diyos sa kanyang mga kamay. Ang paglusong na iyon ay hindi kahinaan, ito ay digmaan. Isang banal na operasyon upang ipahayag na ang kamatayan ay nawalan ng pagkantot, at kung mabagal natin ng sapat upang tingnan ang mga layer ng misteryo na ito, malalaman natin na ang mga 3 araw na iyon ay puno ng supernatural na aktibidad na idinisenyo upang matupad ang mga sinaunang pangako at magtatag ng walang hanggang tagumpay. Nag-aalok ang Biblia ng isang malakas ngunit mahiwagang pananaw sa 1 Pedro 3:19 kung saan sinabi nito na ipinangaral ni Jesus sa mga espiritu sa bilangguan. Maghintay. Ano? Mga espiritu sa bilangguan. Sino sila? Nasaan ang bilangguan na ito? At ano ba talaga ang ipinangaral ni Jesus sa kanila? Ito ay isa sa mga talatang iyon na nag-aanyaya sa mas malalim na pag-aaral at magalang na pag-usisa. Pinipilit tayo nito na lumampas sa kung ano ang komportable at galugarin ang isang panig ni Jesus na hindi madalas na inilalarawan. Ang mandirigma sa kaharian ng espiritu. Hindi siya namatay at nawala sa pahinga. Hindi. Pumasok siya sa kapal ng supernatural na salungatan na matagal nang naghuhugas. Mahalaga para sa amin na maunawaan na ang kanyang kamatayan ay hindi ang katapusan ng kanyang misyon, ngunit ang isang pintuan sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagtubos sa trabaho. At sa mga 3 araw na iyon, hindi lang siya umiiral, kumilos siya. Kung naramdaman mo na ang iyong buhay ay tumama sa isang pag-pause tulad ng walang nangyayari, tandaan mo ito.
Kahit nasa kung ano ang parang katahimikan, maaaring gawin ng Diyos ang kanyang pinakadakilang gawain. Ngayon, isipin ito ng isang segundo. Isa ka sa kanyang mga alagad, durog ng kalungkutan, nagtatago sa takot, iniisip na ito ay tapos na. Ngunit ang hindi mo nakikita, kung ano ang hindi nakikita ng sino man sa mundo, ay si Hesukristo ay gumagalaw. Hindi metaphorically, ngunit sa espiritual. Siya ay naglalakbay sa Sheol, ang kaharian ng mga patay, na tinutupad ang mga banal na kasulatan ng may katumpakan. Ang awit 16:10 ay hinuhulaan, hindi mo ako tatalikuran sa lupain ng mga patay, at hindi mo rin hahayaan ang iyong tapat na makita ang pagkabulok. Hindi pinag-uusapan ni David ang kanyang sarili, tinuturo niya si Jesus. At sa loob ng 3 araw na ito, ang hula na iyon ay natutupad ng buong lakas. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakikita natin sa natural. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na kahit na sa mga sandali ng libingan ng ating buhay, aktibo ang Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit ang pag-unawa sa nangyari sa pagitan ng pagpapako sa krus at ang muling pagkabuhay ay muling binubuo ang ating buong pananampalataya. Ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman. Ito ay sagrado, madiskarteng katahimikan. At kapag tiningnan sa pamamagitan ng lens ng Biblia, sinisimulan nating maunawaan kung paano ang bawat segundo ng mga 3 araw na iyon ay nalubog sa hangarin ng banal. Kadalasan, nakatuon lamang kami sa krus at walang laman na libingan, at ang mga ito ay pivotal. Ngunit kung laktawan natin ang mga 3 araw na ito, napalampas natin ang puso ng pagsakop ni Jesus. Isipin ito, ang krus ay ang presyo, ngunit ang paglusong, iyon ang koleksyon. Pumasok si Jesus sa teritoryo ng kaaway upang maangkin kung ano ang nararapat sa kanya. Mga ito, mga susi, pangingibabaw. Hindi siya gumala. Pinapatupad niya ang plano ng Diyos ng may katumpakan. Iyon ang dahilan kung bakit idineklara ng Colossus 2:15 na tinanggihan niya ang mga kapangyarihan at autoridad. Ang mga autoridad, wala sila sa mundo, espiritual sila. At si Jesus ay hindi bumulong sa kanila. Ipinahayag niya sa mga nahulog na host na natapos na ang kanilang paghahari. Kung naisip mo kung tunay na nauunawaan ni Jesus ang kadiliman, pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa, narito ang sagot. Naglakad siya papunta dito. Hindi niya iniiwasan ang lambak, bumaba siya dito at bumalik na may tagumpay sa kanyang mga kamay. Iyon ang Jesus na sinusundan natin. Hindi lamang isang tagapagligtas na namatay, ngunit isang hari na nasakop. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa iyo at sa akin ngayon? Nangangahulugan ito na kahit na naramdaman natin na nasa kadiliman tayo, kahit na ang buhay ay parang isang espiritual na Sabado, gumagalaw ang Diyos. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na huwag hatulan ang pagkakaroon ng Diyos sa pamamagitan ng ating damdamin o paligid. Ipinapakita ng Biblia na ang pinakamalakas na sandali ay madalas na nangyayari sa katahimikan, at ang mga 3 araw na iyon, ang kung saan si Hesukristo ay dumaan sa hindi nakikita, ay patunay na ang ating Diyos ay hindi natutulog, hindi huminto. Gumagalaw siya kapag walang nakakita. Nagtatrabaho siya kung saan walang nanonood, at sa pamamagitan ng sagradong paglalakbay na iyon, si Jesus ay nakakuha ng isang bagay para sa amin na walang makakaalis, ang pag-access sa Ama, autoridad sa kamatayan at umaasa na hindi kailanman namatay. At iyon, kaibigan ko, ang simula lamang. Dahil sa sandaling nauunawaan natin ang nakatagong tagumpay na ito, handa na nating galugarin kung ano ang mas malalim sa istruktura ng Sheol mismo upang tunay na maunawaan ang nangyari sa mga misteryosong 3 araw. Kailangan nating maunawaan ang lugar kung saan bumaba si Hesukristo, siya. Hindi lamang ito sinaunang tula o isang talinghaga para sa libingan. Ayon sa Biblia, ang Sheol ay isang nakabalangkas na espiritual na kaharian sa ilalim ng ibabaw ng ating katotohanan. Hindi ito magulong o random, may order, division, at isang tiyak na layunin sa plano ng Diyos. Ngayon si Jesus ay hindi bumaba doon ng walang taros. Alam niya ang layout. Alam niya kung ano ang naghihintay. Si Sheol ay ang kaharian ng mga patay, ngunit sa loob nito ay 2 natatanging mga compartment.
Isa sa kapayapaan at isa sa pagdurusa. At naniniwala ito o hindi, binanggit ni Jesus ang estrukturang ito sa isa sa kanyang kilalang mga talinghaga, ang kwento ng mayamang tao at Lazaro noong Lucas 16. Hindi iyon katang-isip na kwento ng pagtulog. Ito ay isang banal na pagsisiwalat ng espiritual na heograpiya ng buhay bago ang kanyang muling pagkabuhay. Sa malakas na talinghaga na iyon, pininturahan ni Jesus ang isang matingkad na eksena. Sa isang panig, si Lazarus ay nagpapahinga sa bosom ni Abraham, isang lugar ng kaginhawaan, kapayapaan at banal na pangako. Sa kabilang dako, ang mayamang tao ay nasa paghihirap na pinaghiwalay ng isang mahusay na kalungkutan na hindi siya maaaring tumawid. Ito ang Sheol na pinasok ni Jesus, na nahahati sa pagitan ng matuwid at masama, sa pagitan ng kapayapaan at sakit. At ang paghihiwalay na ito ay hindi lamang emosyonal, ito ay spasyal at espiritual. Ang tapat na nabuhay at namatay sa pag-asa ng darating na Mesyas, naghintay sa seyo de Abraham, hindi pa sa langit, dahil ang presyo ng pagtubos ay hindi nabayaran ng buo. Samantala natagpuan ng hindi nagsisisi ang kanilang mga sarili sa pagdurusa, may malay at kamalayan, hindi makatakas sa kanilang kapalaran. Ito ay isang malungkot na katotohanan na nanginginig sa ideya na ang kamatayan ay isang mapayapang pagtulog. Ayon sa Biblia, ang kaluluwa ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito, at ang pananampalataya sa Diyos ay tumutukoy kung saan nangunguna ang paglalakbay na iyon. Ngayon, hayaan itong lumubog. Si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay hindi lamang bumaba sa ilang walang porma. Naglakad siya sa isang nakabalangkas na kaharian na puno ng mga kaluluwa. Ang ilan ay nagagalak sa pag-asa, ang iba ay umiiyak sa panghihinayang, at ginawa niya ito sa banal na layunin. Ang paglalakbay na iyon ay hindi random. Ito ay katuparan. Kapag sinabi sa atin ng Biblia sa Efeso 4, na yun na siya ay bumaba sa mas mababang bahagi ng mundo, hindi ito simbolikong wika. Ito ay isang lokasyon na may espiritual na timbang. Ang parehong Diyos na nagsalita ng kosmos sa pagkakaroon ay dinisenyo ang espiritual na kaharian na ito upang hawakan ang mga kaluluwa hanggang sa ang kapunuan ng kaligtasan ay ipinahayag. At ngayon, ang hinihintay nila, si Jesucristo mismo, ay dumating. Isipin ang sandali, ang mga henerasyon ng tapat mula Adan hanggang sa huling propeta. Sa wakas ay nasasaksihan ang Mesyas na kanilang pinaniniwalaan. Hindi iyon teolohiya, ang banal na drama na ito ay nagbubukas sa real time sa mga tunay na espiritual na lugar. Ang espiritual na arkitektura na ito ay nagpapakita ng isang bagay na makapangyarihan tungkol sa kalikasan ng Diyos. Siya ay isang Diyos ng kaayusan, hindi kaguluhan. Kahit nasa lupain ng mga patay, mayroong disenyo, istruktura at hangarin ng banal. At ang pag-unawa na ito ay nagbabawas kung paano natin iniisip ang tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Sheol na inilarawan sa Biblia ay hindi ilang hindi malinaw na espiritual na ambon. Ito ay isang tunay, sinasadyang sukat sa balangkas ng pananampalataya. At narito ang sipa, si Jesus ay may autoridad dito. Hindi siya bumaba bilang isang bisita, bumaba siya bilang hari. Nang pumasok siya kay Sheol, hindi siya nagulat sa kanyang nakita. Nakita niya ito dati. At naroroon siya upang matupad ang mismong mga hula na nagsalita tungkol sa kanyang tagumpay. Hindi bulag ang pananampalataya, ito ay itinayo sa banal na disenyo. At mas pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, mas nakikita natin na ang lahat, oo, lahat, ay may lugar at layunin nito maging sa kamatayan. Kaya bakit mahalaga ito ngayon? Sapagkat maraming tao ang nabubuhay na parang walang hanggan ay hindi sigurado, na parang ang buhay ay malabo at hindi alam. Ngunit tinanggal ng Biblia ang hamog na ulap, tiyakin ito ni Jesus. Sa pamamagitan ng pagbubunyag ng istruktura ni Sheol, ipinakita niya sa amin na ang kamatayan ay hindi ang wakas, ito ay isang pasilyo. At may dalawang pintuan lamang. Ang isa ay humahantong sa pagpapahinga sa Diyos. Ang iba, paghihiwalay, panghihinayang, pagdurusa, hindi iyon takot mong iring kalinawan ng Biblia, at ang pag-unawa sa katotohanan ito ay nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating sariling buhay. Saan nakatayo ang ating pananampalataya? Anong direksyon ang heading ng ating kaluluwa? At kapag sinimulan nating makipagbuno sa mga katanungang
Nakikita natin si Jesus na gumagawa ng isang pambihirang, hindi lamang upang obserbahan, kundi kumilos. At ang pagkilos na iyon ay kung ano ang susunod nating tuklasin. Ang kanyang may layunin na paglusong sa Sheol, hindi bilang isang bilanggo, ngunit bilang matagumpay na anak ng Diyos sa isang misyon. Ito ay isang bagay upang pag-usapan ang tungkol sa kamatayan bilang pangwakas na sandali. Ngunit nang isuko ni Hesukristo ang kanyang espiritu sa krus, hindi ito pagtatapos. Ito ay isang banal na paglipat. Sa Juan 15:8, malinaw na sinabi, Anya, walang sino man ang kumuha nito mula sa akin, ngunit inilalagay ko ito sa aking sariling pagsang. Ayon, autoridad iyon, ang intensyonalidad na iyon. Hindi lamang namatay si Jesus, inalok niya ang kanyang buhay tulad ng isang mataas na pari na naglalagay ng isang walang bahid na tupa sa dambana. At sa sandaling pinakawalan ang kanyang huling hininga, hindi siya nagdrift ng walang layunin sa buhay. Bumaba siya, willingly malakas sa mismong puso ng Sheol. Hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang panauhin, ngunit bilang ipinangako na Mesyas na pumapasok sa teritoryo ng kaaway. Hindi ito pasibo na pagdurusa. Ito ay may layunin na paggalaw. Ito ay isang sukat ng aming pananampalataya na madalas na lumaktaw, ngunit may hawak na katotohanan na maaaring maiangkin ang iyong buong espiritual na buhay. Ipinaglaban ni Jesus ang iyong kalayaan sa mga lugar na hindi mo makikita at ginawa niya ito sa buong pagsuporta sa Diyos. Larawan ito, ang anak ng Diyos ay lumakad sa mga espiritual na anino na may ilaw na nagliliwanag mula sa Kanya. Iyon ang nangyayari sa totoong oras sa loob ng 3 araw na iyon. At huwag kalimutan, ang paglalakbay na ito ay hinulaan ng matagal bago ang krus. Si David, sa ilalim ng inspirasyon ng banal na espiritu na ipinahayag sa awit 16:10, sapagkat hindi ka tatalikuran ng aking kaluluwa kay Sheol at hindi mo papayagan ang iyong banal na sumailalim sa pagkabulok. Hindi ito tungkol kay David mismo, tinuturo niya si Jesus. At kinumpirma ni Peter na ang eksaktong hula sa mga Gawa 2:25-31 na malinaw na ang paglusong at pagkabuhay na muli ay bahagi ng parehong banal na plano. Ang pananampalataya kay Jesus ay nangangahulugang nagtitiwala na ang bawat sandali ng kanyang paglalakbay, hindi nakikita o hindi nakikita, ay pinlano at naisakatuparan ng may perpektong katumpakan. Kaya't kapag sinabi natin na bumaba si Jesus, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang misyon, isang espiritual na pagsalakay. At para sa bawat mananampalataya, dapat itong magaan ang apoy ng pasasalamat at gulat dahil ang aming tagapagligtas ay hindi tumigil sa krus. I pause para sa isang segundo at talagang hayaan itong lumubog. Sa sandaling pumasok si Jesus sa Sheol, nagbago ang lahat sa espiritual na kaharian. Hanggang doon, wala nang pumasok sa lugar na iyon na may banal na autoridad. Ang mga propeta, pari, at mga hari ay bumaba sa Sheol sa kamatayan, ngunit si Jesus ay hindi manatili. Napunta siya upang manakop. Naglakad siya sa isang kaharian na humahawak sa sangkatauhan sa paghihintay at sinabi, Ako ang iyong inaasahan. Ang sandaling iyon ay sumigaw sa buong kawalang hanggan. Nagpadala ito ng mga shockwaves sa parehong paraiso ng mga tapat at pagdurusa ng mga sinumpa. At hindi lamang ito sinasagisag, ito ay literal na kilusang espiritual. Ito ang dahilan kung bakit ang pananampalataya kay Hesukristo ay hindi lamang tungkol sa paghanga sa kanyang mga turo. Ito ay tungkol sa pagsuko sa isa na nagpunta kung saan wala nang ibang makakapunta at bumalik sa tagumpay. Tungkol ito sa pagkilala na ang aming pagtubos ay nasil hindi lamang sa isang burol na tinatawag na Kalbaryo, ngunit sa kailaliman ng isang kaharian na ilang maglakas, loob na mag-isip. Hayaan akong maging malinaw, si Jesus ay hindi pumasok sa Sheol bilang isang bilanggo. Pumasok siya bilang isang liberator. Ito ang dahilan kung bakit sinasadya ang wika ng banal na kasulatan. Hindi siya nahulog sa lupain ng mga patay. Bumaba siya. Hindi siya nakatali, siya ay nasa atas. At ang kanyang presensya ay nagambala sa lahat. Bawat espiritual na pagkatao, ang bawat na bilanggo na kaluluwa, bawat eko ng kadiliman ay nadama ang pagdating ng napiling anak ng Diyos. Hindi lamang ito teolohiya. Ito ang pangunahing bahagi ng iyong espiritual na pagkakakilanlan.
Kung naramdaman mo na parang iniwan ka ng Diyos sa madilim na mga panahon, tandaan mo ito. Si Jesus ay lumakad ng mas malalim kaysa sa haharapin mo at hindi siya lumakad upang makiramay. Lumakad siya upang kumuha ng autoridad. At ang autoridad na ngayon ay nakatira sa bawat mananampalataya na naglalagay ng kanilang tiwala sa Kanya. Iyon ay hindi lamang nakakaaliw, ito ay nagbibigay lakas. Nagbabago ito kung paano tayo nagdarasal, kung paano tayo sumasamba, kung paano natin ipinaglalaban ang ating sariling mga laban sa kaluluwa. At tulad ng pagsisimula mong maunawaan ang laki ng kanyang paglusong, marami pa. Sapagkat hindi lamang binisita ni Jesus si Sheol, buwagin niya ang pagkakahawak nito. Natupad niya ang mga salita ng mga propeta at nagtatag ng isang bagong pagkakasunod, sunod sa espiritual na kaharian. Ang paglusong na iyon ay hindi tahimik, hindi ito banayad. Ito ay ang kulog na pagdating ng hustisya at awa ng Diyos na bumangga sa isang banal na misyon. Ngunit hindi pa tayo tapos, sapagkat habang kinakaharap ni Jesus ang mga kapangyarihan ng kamatayan at pag-anunsyo ng tagumpay, may iba pang nangyayari. Isang espiritual na paghaharap na hindi katulad ng anumang nakita ng universo. At kung saan tayo ay pupunta sa susunod, ang sandaling nagpahayag si Jesus ng tagumpay sa mga espiritu at kinuha ang mga susi ng impyerno at kamatayan sa kanyang sariling mga kamay. Kung may ilang sandali sa banal na kasulatan na tumutukoy sa hindi mapigilan na kapangyarihan, ito ang isang ito. Kapag si Jesucristo, sa hindi nakikitang kaharian, ay hindi lamang mula sa libingan, ngunit mula sa kalaliman ng pamamahala ng kamatayan na may hawak na mga susi ng impyerno at kamatayan sa kanyang mga kamay. Ang pahayag 1:18 ay nagtala ng kanyang matagumpay na mga salita. Ako ang nabubuhay, patay na ako at ngayon tingnan, buhay ako magpakailanman at kailanman, at hawak ko ang mga susi ng kamatayan at Hades. Ang mga ito ay hindi lamang mga patula na pahayag, sila ay mga pagpapahayag ng pagsakop. Sa mga 3 tahimik na araw na iyon, hindi nagpahinga si Jesus. Siya ay bumagsak sa mga pintuan, ang parehong Jesus na nagturo tungkol sa pag-ibig sa iyong mga kaaway at ang iba pang pisngi ay sa espiritual na kaharian na binabagsak ang mga sinaunang istruktura ng kadiliman. Ito ang katumbas na espiritual ng isang hari na sumalakay sa teritoryo ng kaaway, hinuhubaran ang mga pinuno nito ng kanilang autoridad at naglalakad sa tagumpay. At para sa bawat mananampalataya, ang katotohanan na iyon ay dapat nailing ang iyong kaluluwa dahil ang kanyang tagumpay ay ang iyong kalayaan. Tingnan natin ang Colossus 2:15 kung saan isinulat ni Pablo na disarma ni Jesus ang mga kapangyarihan at autoridad na gumagawa ng isang pampublikong paningin sa kanila, nagtagumpay sa kanila ng krus. Isipin mo ito, sa mismong puso ng Sheol, si Jesus ay hindi bumubulong, nagpapahayag siya. Hindi siya humihingi ng tagumpay, idineklara niya ito. Hindi siya napapaligiran ng mga kaalyado, ngunit sa bawat puwersa na dating humawak ng sangkatauhan sa pagkaalipin, mga anghel na anghel, mga autoridad ng demonyo, mga sinaunang mang-api, at siya ay naglalakad sa gitna nila bilang hindi natalo na hari. Ang krus ay hindi lamang isang tool ng pagpapahirap, ito ay isang sandata ng kaluwalhatian. Ang mga kuko, tinik, ang sibat, sila ay naging mga resibo ng isang utang na ganap na nabayaran. At ngayon sa kaharian ng mga espiritu, ipinakita ni Jesus silang lahat. Tapos na ay hindi lamang isang sigaw sa krus, ito ay isang utos sa underworld. Ang pananampalataya sa tagumpay na ito ay hindi lamang paniniwala, ito ay isang matapang na mana. Ito ay isang espiritual na karapatan na nakaangkla sa dugo, kapangyarihan at autoridad ng Diyos mismo. At narito kung saan mas malalim ang mga bagay. Ayon sa 1 Pedro 3, nasa 20, ipinangaral ni Jesus sa mga espiritu sa bilangguan. Ngayon, hawakan. Hindi siya nag-aalok sa kanila ng pangalawang pagkakataon. Hindi siya humihiling sa kanilang pagsisisi. Gumagawa siya ng isang cosmic anunsyo, isang pagpapahayag ng ganap, hindi maibabalik na tagumpay. Ang pariralang ipinangangaral dito ay mula sa Greek keruso, na nangangahulugang herald tulad ng isang messenger ng hari, hindi upang mag-ebanghelyo ngunit ipahayag. Si Jesus ay tumayo sa harap ng mga nabilanggo na espiritu.
mga nabanggit sa Genesis 6 at isinangguni sa 2 Pedro 2 Chapter 4 at Jude 6. At kulog ang balita na dumating ang kaharian ng Diyos, nasakop ng Mesiyas, at natapos na ang kanilang oras ng pamamahala. Hindi ito habag, ito ay pananakop, at ang sandaling ito ay muling tukuyin ang timeline ng eternity. Sapagkat mula sa puntong iyon, ang pagkakahawak ng kadiliman ay hindi na muling hahawak ng parehong kapangyarihan sa mga naglalakad sa pananampalataya at tumayo sa mga pangako ni Hesukristo. Kita mo, marami ang nag-iisip ng tagumpay ni Jesus na nagsisimula sa muling pagkabuhay. Ngunit ang Biblia ay nagpapakita sa amin ng isang bagay na mas malalim. Ang digmaan ay nanalo sa mga anino. Ang walang laman na libingan ay ang patunay, ngunit ang mga susi ay naagaw bago ang bato ay pinagsama, at binabago nito ang lahat. Dahil ngayon ang bawat mananampalataya ay naglalakad sa autoridad na nakuhang muli ni Jesus sa mga panahong iyon. Hindi mo na kailangang mabuhay sa ilalim ng takot, kahihiyan o mga kasinungalingan ng kaaway. Dumiretso si Jesus sa puso ng problema at lumabas na matagumpay. Ang kanyang dugo ay hindi lamang na-save, ito ay kumalas sa mga espiritual na katibayan. Ang kanyang paglusong ay hindi lamang tinutupad ang hula, naayos nito ang espiritual na hierarchy, at ang lahat ng ito ay nagawa upang maaari kang manalangin ng matapang, malayang sumamba, at maglakad ng may kumpiyansa. Alam na ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa mga kabilang sa kanya. Hindi iyon pag-asa, katiyakan ito, na nakaugat sa hindi matitinag na katotohanan ng Biblia at walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit huwag tumigil dito. Sapagkat habang si Jesus ay nagdeklara ng tagumpay at nanginginig ang mga pundasyon ng Sheol, may isang bagay na nakakagulat na nangyayari. Hindi lamang niya tinutugunan ang mga espiritu o nakakaharap na mga kapangyarihan, naghahanda din siya para sa isa sa mga magagandang sandali sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang pagpapalaya ng matuwid. Isipin ang mga siglo ng mga tapat na kaluluwa, naghihintay sa Seyo de Abrao. Biglang naririnig ang tinig ng kanilang pinaniniwalaan mula sa malayo. Darating na ang sandaling iyon, at ang susunod na nangyari ay matutupad ang hula, iling ang lupa, at i-unlock ang isang misteryo na nakatago sa mga henerasyon. Lumipat tayo sa sandaling iyon at alisan ng takip ang pagpapalaya ng makatarungan. Ang mga naghintay ng matiyaga sa pananampalataya at sa wakas ay pinangunahan sa kapunuan ng pagtubos. Ang isa sa mga misteryoso at madalas na hindi pagkakaunawaan ng mga sandali sa bagong tipan ay kapag nangangaral si Jesus sa Espiritu sa bilangguan. Ang pariralang ito, na natagpuan noong 1 Pedro 3:19, ay nagtaka sa mga teologo sa loob ng maraming siglo. Ngunit kung lapitan natin ito ng espiritual na pag-unawa at hayaang bigyang kahulugan ng Biblia ang sarili, natuklasan natin ang isang katotohanan na kapwa nakakagulat at nakakagulat. Ang mga ito ay hindi ordinaryong kaluluwa. Sila ay mga supernatural na nilalang, angels na nagrebelde, na kilala sa Genesis 6 bilang mga anak ng Diyos, na kumuha ng mga anak na babae ng mga tao at nagbigay ng Nephilim. Ang kanilang kasalanan ay napakatindi. Hindi likas na ikinulong sila ng Diyos sa mga kadena sa isang lugar ng kadiliman hanggang sa araw ng paghatol. Ang Jude 6 ay nagpapahiwatig ng katotohanan ito, na naglalarawan sa kanila bilang mga hindi pinapanatili ang kanilang sariling posisyon ngunit iniwan ang kanilang tamang tirahan. Nang bumaba si Jesus, dumiretso siya sa bilangguan na iyon, hindi upang mailigtas sila, ngunit upang ipahayag ang isang bagay na magbubunyi sa kawalang hanggan, na ang kanilang paghihimagsik ay nabigo at ang plano ng Diyos ay nanaig. Mahalaga na ipos at talagang pagnilayan yon. Si Hesukristo, pagkatapos ng pagsakop sa kamatayan, ay hindi lamang pumipigil sa matuwid. Nagpunta din siya upang harapin ang mapaghimagsik. Hindi ito isang misyon ng awa, ito ay isang deklarasyon ng pamamahala. Ang mga espiritu na ito ay nasira ang paglikha, pangit ang disenyo ng Diyos, at pinangunahan ang sangkatauhan sa malalim na kadiliman. At gayunpaman, kahit na hindi nila maiiwasan ang autoridad ng anak ng Diyos. Noong dahagang Pedro 2:4, pinatunayan ni Peter na hindi pinalaya ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, ngunit ipinadala sila sa impyerno. Inilalagay ang mga ito sa kadiliman ng kadiliman na gaganapin para sa paghatol.
Ang mga ito ay hindi lamang mga alamat, sila ay mga espiritual na katotohanan. At ang pagpapahayag ni Jesus sa kanila ay hindi dialogo. Ito ay utos. Hindi siya nag-ayos, inihayag niya. Ang labanan na naisip nila na maaari silang manalo ay nawala sa sandaling ibinigay ng Mesyas ang kanyang buhay sa krus. Iyon ang lalim ng kanyang tagumpay. Pinatahimik niya ang pinakalumang paghihimagsik sa paglikha. Ngayon isipin ito mula sa isang pananaw sa pananampalataya. Hindi lamang na-secure ni Jesus ang ating kaligtasan sa isang personal na antas, siya ay selyadong cosmic order sa kanyang tagumpay. Ang krus ay isang pivot hindi lamang para sa sangkatauhan, kundi para sa lahat ng langit at lupa. Nang bumaba, siya at tumayo sa harap ng mga espiritu na ito, isinama niya ang katuparan ng bawat banal na pangako. Ang sandaling iyon ay isang korte at si Jesus ang hukom na nagpapahayag ng pangwakas na hatol. Ang ito ay tapos na ay hindi lamang para sa earth, ito ay para sa bawat lupain. Nangangahulugan ito na ang iyong pananampalataya ay hindi itinayo sa isang bagay na marupok, ito ay saligan sa isang tagumpay sa kosmiko. At kapag nagdarasal ka, manalangin ka sa pangalan ng isa na nagpatahimik sa pinakalumang kasamaan. Kapag idineklara mo ang banal na kasulatan, binibigkas mo ang tinig ng isa na gumawa ng kahit na bumagsak na mga anghel. Iyon ang espiritual na bigat sa likod ng pangalan ni Hesukristo. Hindi lamang ito pamagat, ito ang susi sa bawat pintuan at ang lock sa bawat kadena. Maging malinaw, hindi ipinangaral ni Jesus ang ebanghelyo sa mga espiritu na ito. Hindi siya nag-aalok ng kaligtasan, ang kanilang kapalaran ay nasil na. Ang naihatid niya ay isang anunsyo ng hari. Ito ay tulad ng isang hari na naglalakad papunta sa piitan ng kanyang natalo na mga kaaway, hindi upang mag-alok ng isang kasunduan, ngunit upang ipakita na ang digmaan ay tapos na at ang kaharian ay na-reclaim. Dito nakikita natin ang buong spektrum ng hustisya at kapangyarihan ng Diyos. Si Mercy ay pinalawak sa sangkatauhan, ngunit ang paghatol ay naihatid sa mapaghimagsik, at pareho ang nangyari sa pamamagitan ng parehong tagapagligtas. Iyon ay dapat pukawin ng isang bagay na malalim sa atin, isang magalang na takot sa Diyos, isang mas malalim na pagpapahalaga sa kadakilaan ng nagawa ni Jesus, at isang nabagong pagnanasa sa paglalakad sa katuwiran, sapagkat ang parehong tinig na nagpahayag ng tagumpay upang mabilanggo ang mga espiritu ay tumawag sa atin na mamuhay sa kalayaan at pananampalataya na ginagabayan ng kanyang salita at binigyan ng kapangyarihan ng kanyang espiritu. Ngunit hindi lamang ito ang lugar na binisita ni Jesus sa kanyang paglusong. Habang ginawa niya ang utos na iyon ng paghuhusga sa mga nahulog na anghel, may isa pang panig ng Sheol, isang lugar na napuno hindi ng paghihimagsik, ngunit may matuwid na pag-asa. Ang Sello de Abraham kung saan ang mga banal ay naghintay ng matiyaga na naniniwala sa pangako ng Diyos ay malapit ng hawakan ng buhay na presensya ng Mesyas. At ang nangyari ay walang maikli sa makahimalang, sapagkat hindi lamang dumating si Jesus upang magpahayag ng paghatol, siya ay namuno sa isang parada ng tagumpay, at sa susunod na sandali ng espiritual na paglalakbay na ito, masasaksihan natin ang pagpapalaya ng mga taong may pananampalataya at makita kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating sariling walang hanggang kapalaran. Habang ang isang bahagi ng Sheol ay sumigaw sa kulog ng paghuhusga, ang isa pa ay malapit ng masaksihan ang pinakamatamis na katuparan ng pananampalataya. Ito ang lugar kung saan naghihintay ang matuwid, ang Sello de Abraham. Ito ang mga namatay sa tipan sa Diyos na naniniwala sa mga pangako na hindi pa natutupad, na nagnanais ng isang Mesyas na hindi nila nakita, pag-isipan yun para sa isang segundo. Ang mga kalalakihan at kababaihan tulad ni na Abraham, Moises, Ruth, Isaias, at hindi mabilang na iba ay nabuhay ng pananampalataya na sumunod sa mga utos ng Diyos nang hindi natatanggap ang buong gantimpala sa kanilang buhay. Ang Hebreo 11:39-40 ay nagpapatunay nito na nagsasabing, lahat ito ay pinuri para sa kanilang pananampalataya, subalit wala sa kanila ang tumanggap kung ano ang ipinangako dahil ang Diyos ay nagplano ng isang bagay na mas mahusay para sa atin kaya't kasama lamang tayo ay magiging perpekto. Ang pagiging perpekto na ngayon ay malapit na. Ang katahimikan ng matuwid sa paghihintay ay malapit ng masira ng tinig ni Hesukristo.
Maaari mo bang isipin ang sandali nang dumating si Jesus? Ang sagradong puwang na iyon na matagal nang gaganapin sa pag-asa, biglang naiilawan ang pagkakaroon ng isa na pinagkakatiwalaan nila mula sa malayo. Anong mga salita ang dapat niyang sinasalita? Anong kagalakan ang dapat sumabog sa puso ng mga banal? Hindi lang siya bumibisita. Dumating siya upang pamunuan sila. Ang mga Efeso 4:8-10 ay nagpinta ng larawang ito na may nakamamanghang kaliwanagan. Nang umakyat siya sa mataas, kumuha siya ng maraming mga bihag at nagbigay ng mga regalo sa kanyang mga tao. Siya na bumaba ay ang mismong isa na umakyat ng mas mataas kaysa sa lahat ng langit upang punan ang buong universo. Ang pariralang kinuha niya ang maraming mga bihag ay tumutukoy sa mga matuwid na kaluluwa. Napalaya mula sa naghihintay na silid ni Sheol na ngayon ay humantong sa kaluwalhatian ng langit. At hindi lamang ito isang espiritual na paglilipat, mayroon itong mga pisikal na pagpapakita. Sinasabi sa atin ng Mateo 27:22-23 na nang bumangon si Jesus, ang mga libingan ay nakabukas at ang mga katawan ng maraming banal na tao na namatay ay nabuhay sa buhay. Ang mga ito ay hindi mga alamat, sila ay mga preview ng pangwakas na pagkabuhay na mag-uli. Ngayon, dalhin natin ito sa bahay. Ito ay hindi lamang isang kaganapan ng nakaraan, ito ay isang pagpapahayag ng iyong hinaharap. Ang pagpapalaya ng makatarungan ay patunay na ang pananampalataya sa Diyos ay hindi nasayang. Na ang bawat kilos ng pagsunod, bawat hakbang sa madilim, na pagtitiwala sa kanyang tinig ay gagantimpalaan sa isang araw. Hindi nakalimutan ni Jesus ang mga banal. Bumalik siya para sa kanila. Itinago niya ang tipan. Nangangahulugan ito na panatilihin niya ang kanyang mga pangako sa iyo. Kung naglalakad ka sa mga panahon kung saan tila na antala ang katuparan, tandaan ang Sheol. Alalahanin ang Seyo de Abrao, hindi nakakalimutan ng Diyos. Naaalala niya ang bawat luha, bawat sakripisyo, bawat panalangin na sinasalita ng lihim. At tulad ng pagbabalik niya sa mga naghihintay sa pananampalataya, darating siya para sa iyo. Siguro hindi sa iyong tiyempo, ngunit laging nasa kanyang perpektong layunin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi tayo lumalakad. Naglalakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya na naka-angkla sa katapatan ng isang tagapagligtas na bumababa, naghahatid at umakyat sa kaluwalhatian. Ang sandaling ito ay muling tukuyin kung paano natin iniisip ang tungkol sa kamatayan. Para sa mananampalataya, ang kamatayan ay hindi na lugar ng paghihiwalay o paghihintay. Ito ay isang agarang paglipat sa pagkakaroon ng Diyos. Sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 4:8, ang wala sa katawan ay naroroon sa Panginoon. Iyon ang paglipat ni Jesus na inagurahan. Sinara niya ang waiting room. Pinuksan niya ang pintuan. Ang lugar na minsan ay nakalaan para sa pag-asa ay naging pasilyo sa langit. At ang mga banal na minsan ay nagnanais ng pangako ay pinapasaya tayo ngayon mula sa dakilang ulap ng mga saksi. Hebreo 12:1. Kapag nauunawaan natin ito, ang takot sa kamatayan ay nawalan ng pagkakahawak. Sapagkat ang kamatayan ay hindi ang wakas, ito ang pintuan. At sa kabilang panig ay ang parehong Jesus na humantong sa isang parada ng mga tinubos na kaluluwa sa kadiliman at sa walang hanggang ilaw. At ngayon, na bumaba, nagpahayag ng tagumpay, hinuhusgahan ang mapaghimagsik at pinalaya ang matuwid, hindi nagawa si Jesus. Mayroon siyang isang pangwakas na patutunguhan bago bumalik sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ang mataas na saserdote ng langit ay malapit ng gumawa ng isang bagay na hindi maaring gawin ng matlipari. Ipasok ang banal ng mga banal, hindi ginawa ng mga kamay ng tao, at ipakita ang kanyang sariling dugo para sa pagtubos ng lahat ng naniniwala. Ang susunod na nangyari ay magpakailanman magbabago kung paano tayo lumapit sa Diyos. Panahon na upang sundin siya sa makalangit na santuaryo at masaksihan ang sandali na nagbuklod ng aming walang hanggang pag-access sa Ama. Matapos bumaba sa kailaliman pagkatapos ng pagpapahayag ng tagumpay at pamunuan ng matuwid sa labas ng Sheol, umakyat si Hesukristo, ngunit hindi direkta sa mundo. Hindi, ang kanyang misyon ay mayroon pa ring isang pangwakas, marilag na kilos bago mag-uli,
Pagpasok sa makalangit na santuario. Ang aklat ng Hebreo ay nagbubukas ng maluwalhating sandali na ito na may nakasisindak na detalye. Sa Hebreo 9-12 na basa natin, pinasok niya ang pinakabanal na lugar para sa lahat sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sa gayon nakakakuha ng walang hanggang pagtubos. Hindi ito isang simbolikong kilos. Ito ay isang literal na pagtatanghal sa walang hanggang kaharian, ang tunay na tabernakulo na hindi ginawa ng mga kamay ng tao. Hebreo 9:24. Hindi tulad ng mga mataas na pari ng matandang tipan na nag-alok ng dugo ng hayop taon-taon, si Jesus ang walang bahid na tupa ng Diyos ay nagdala ng kanyang sariling dugo. Ang parehong dugo na ibinuhos sa Kalbaryo ngayon ay nagwiwisik sa walang hanggang templo na nagtatakda ng isang hindi nababagabag, walang hanggang tipan. Ang bigat ng batas na ito ay hindi maaaring ma-overstated. Hindi lamang ito kapatawaran, ito ay pag-access. Ito ay hindi lamang awa, ito ay katapusan. Isipin ang mga korte ng langit sa sandaling iyon, ang mga anghel, ang mga nabubuhay na nilalang, ang mga matatanda, lahat ay nasasaksihan ng anak na nagtatanghal ng sakripisyo na walang ibang mag-aalok. Hindi ito isang pagsasanay, ito ang tunay na bagay. Sumunod ang blueprint na si Moises nang ang pagbuo ng tabernakulo ay isang anino lamang ng tunay na santuaryo na ito sa langit. Pumasok si Jesus sa aktwal na banal ng mga banal na dumaan sa langit na belo at tumayo sa harap ng trono ng makapangyarihang Diyos. Hindi bilang isang naghihirap na alipin, ngunit bilang matagumpay na mataas na pari. At sa kilos na iyon, tuluyan niyang tinanggal ang hadlang sa pagitan ng tao at Diyos. Ang pananampalataya ay hindi na nangangailangan ng isang tagapamagitan ng tao. Sa pamamagitan ni Jesus tayo ngayon ay may kumpiyansa na ipasok ang pinakabanal na lugar ng dugo ni Jesus. Hebreo 10:19. Binago nito ang lahat. Nangangahulugan ito kapag nagdarasal ka, hindi ka sumisigaw sa walang bisa. Diretso kang nakikipag-usap sa Ama sa pamamagitan ng anak na may autoridad ng langit na sinusuportahan ang iyong tinig. Ngayon isipin kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyong buhay ngayon. Bago ang sandaling ito, isang tao lamang, ang mataas na pari, ay maaaring pumasok sa banal ng mga banal at isang beses lamang sa isang taon at may dugo lamang. Ngunit ngayon binuksan ni Jesus ang belo para sa lahat ng naniniwala. Ang belo na iyon, na isang beses na isang makapal na kurtina sa lupa ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba nang mamatay si Jesus. Mateo 27:51, na sumisimbolo na ang pag-access sa Diyos ay hindi na pinaghihigpitan. Ngunit ang tunay na luha ay nangyari sa langit. Pinunit niya ang paghati sa pagitan ng sangkatauhan at pagka-Diyos na nakikipagtalik sa Diyos na magagamit hindi lamang sa mga piling tao, kundi sa pang-araw, araw na mananampalataya. Ikaw, ngayon nasaan ka man, nangangahulugan ito na hindi ka hinahadlangan ng iyong nakaraan, hindi ka kwalipikado ng iyong mga pagkakamali, at ang iyong kahinaan ay hindi ka lumayo. Dahil pumasok si Jesus kasama ang kanyang dugo, maaari kang makapasok ng may katapangan. Hindi iyon relihiyon, iyon ang kapangyarihan ng pagtubos. At narito ang isang bagay na mas maganda. Hindi lamang pumasok si Jesus sa langit upang makumpleto ang kanyang gawain, nananatili siya doon bilang iyong tagapamagitan. Sinasabi ng Hebreo 7:25, palagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Nangangahulugan ito na hindi lamang siya ang iyong tagapagligtas, siya ang iyong tagapagtaguyod. Ang iyong mataas na pari ay hindi nawala pagkatapos ng kanyang sakripisyo. Siya ay buhay na kaupo sa kanang kamay ng Diyos na patuloy na kumakatawan sa iyo. Kapag naramdaman mong mahina ang iyong mga dalangin, alamin na nananalangin siya sa iyo. Kapag naramdaman mong tahimik ang langit, nagsasalita siya sa iyong ngalan. Ang pananampalataya ay nag-uugnay sa iyo sa katotohanan iyon. Tinitiyak sa atin ng Biblia na ang sakripisyo ni Jesus ay isang beses para sa lahat, hindi na maulit. At sa pangwakas na gawa ng pagpapakita ng kanyang dugo, tinatakan niya ang isang tipan na hindi masisira ng oras, pagkabigo o takot. Ang belo ay napunit, bukas ang pinto at inanyayahan ka. Ngunit habang ang makalangit na misyon na ito ay dumating sa rurok nito, napagtanto namin ang isang bagay na mas pambihirang. Ang muling pagkabuhay na sumunod ay hindi ang simula ng tagumpay.
Ito ang nakikitang patunay ng isang tagumpay na napanalunan na sa hindi nakikitang kaharian. Ang katahimikan ng Sabado ay hindi ang kawalan ng paggalaw. Ito ay ang kulog ng digmaang banal. Ang krus, ang paglusong, ang santuario, lahat sila ay isang piraso ng isang perpektong plano. At sa aming pangwakas na segment, isasama namin ang lahat upang alisan ng takip ang buong teolohikal na bigat ng nagawa ni Jesus sa mga 3 di malilimutang araw na iyon. Ang tagumpay ni Hesukristo ay hindi nagsimula nang ang bato ay gumulong na itatag na ito sa hindi nakikitang kaharian, na pinatay ipinahayag na may kapangyarihan at tinatakan ng dugo. Ang tinatawag nating muling pagkabuhay ay hindi ang pagsisimula ng pagtubos. Ito ang paghahayag ng kung ano ang naganap na sa mga sukat. Ang krus ay nakikita ng tao, ngunit ang sumunod, ang kanyang paglusong sa Sheol, ang paghatol ng mga nahulog na anghel, ang pagpapalaya ng matuwid, ang pagtatanghal ng kanyang dugo sa makalangit na santuaryo. Ang mga ito ay ang mga nakatagong gawa ng digmaan na muling isinulat ang espiritual na kaayusan magpakailanman. Sa mga 3 araw na iyon, hindi nagpahinga si Jesus, naghari siya. Ang hitsura ng katahimikan sa mundo ay isang symphony ng banal na kilusan sa langit. Iyon ang dahilan kung bakit ang iyong pananampalataya ay dapat lumampas sa iyong nakikita, sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay hindi maaaring sundin ng mga mata, kung saan humihinto ang luhika, at kung saan nananatili lamang ang tiwala. At iyon, ang aking kaibigan, ay kung saan nagsisimula ang pagbabagong anyo. Maging matapat, masyadong maraming mga mananampalataya ang nakatuon lamang sa krus at pagkabuhay na mag-uli, laktawan ang mismong puso ng espiritual na pagsakop ni Kristo. Ngunit kung pinapabayaan natin ang 3 araw na ito, napalampas natin ang pangunahing bahagi ng kung ano ang nagbibigay sa ebanghelyo ng walang hanggang timbang. Hindi lamang tayo inililigtas ni Jesus mula sa kasalanan, buwagin niya ang espiritual na infrastruktura ng kamatayan mismo. Kinuha niya ang inangkin ni Satanas bilang kanyang domain at naging isang parada ng banal na tagumpay. Iyon ang dahilan kung bakit masasabi ni Pablo sa mga taga-no Corinto 15 na mamipintimaw, "Saan o kamatayan ang iyong tagumpay? Saan o kamatayan ang iyong pagkantot?" Sapagkat tinanggal ito ni Jesus, at hindi sa mga salitang nag-iisa, ngunit sa pagkilos. Pumasok siya sa libingan bilang isang mandirigma. Bumaba siya bilang isang mananakop. At siya ay bumangon bilang hari. Dapat itong makaapekto sa kung paano ka manalangin, kung paano ka sumasamba, kung paano mo nakikita ang iyong sariling mga espiritual na laban. Hindi ka nakikipaglaban para sa tagumpay. Nakikipaglaban ka mula sa tagumpay. Iyon ang kapangyarihan ng pananampalataya sa Biblia. At ang mas malalim na mensahe na sa iyong pinakamadilim na Sabado, gumagana pa rin ang Diyos. Maaari mong pakiramdam na ang buhay ay natigil sa pagitan ng pagpapako sa krus at muling pagkabuhay, tulad ng ikaw ay nasa isang lugar ng paghihintay, katahimikan o kahit nakawalan ng pag-asa. Ngunit tandaan, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ang mundo ay tahimik habang si Jesus ay dumaan sa Sheol. Ang mga alagad ay nagdadalamhati habang pinalaya niya ang mga banal. Ang libingan ay sarado habang ang langit ay tumatanggap ng dugo na magsasalita para sa bawat henerasyon. Kaya huwag magkamali sa pagkaantala sa pagtanggi. Huwag ipagpalagay na tumahimik ang Diyos. Minsan, ang pinakamalakas na paglilipat sa iyong kapalaran ay nangyayari kapag walang tila gumagalaw sa ibabaw. Malinaw ang Biblia. Siya na nagsimula ng isang mabuting gawain sa iyo ay magpapatuloy sa pagkumpleto. Filipos 1:6. Nangangahulugan ito na hindi natapos ang iyong kwento. Ang parehong Diyos na sumakop sa kamatayan, impyerno at ang libingan ay nagtatrabaho pa rin sa iyo, sa pamamagitan mo at para sa iyo. Lahat ito ay konektado. Hindi random ang krus. Hindi optional ang paglusong. Ang pagkabuhay na mag-uli ay hindi isang nakahiwalay na kaganapan. 3 kilos sila ng isang walang kamali, mali na drama, na craft ng Diyos bago ang pundasyon ng mundo. At kapag nauunawaan mo ito, ang iyong pananampalataya ay nagiging hindi matitinag. Dahil ngayon nakikita mo na si Jesus ay hindi lamang namatay para sa iyo, lumaban siya sa kamatayan upang dalhin ka sa iyo ng buhay.
Hindi iyon relihiyon, iyon ang katotohanan. At kapag naglalakad ka sa katotohanan iyon, ang iyong mga panalangin ay nagdadala ng mas maraming timbang, ang iyong pagsamba ay nagiging pakikidigma, at ang iyong paglalakad kasama ang Diyos ay lumiliko mula sa kaswal hanggang sa inilaan. Ito ang tungkol sa Biblia, hindi lamang impormasyon, ngunit pagbabagong anyo. Hindi lamang mga kwento ngunit mga diskarte para sa pamumuhay sa banal na awtoridad. Si Jesus ay hindi pumunta sa impyerno upang mabuhay ka sa pagkatalo. Nagpunta siya upang maaari kang maghari sa buhay. Sa Kanya, kasama Niya, magpakailanman. At ngayon, habang pinagsama namin ang bawat paghahayag, napagtanto namin na ang 3 araw na iyon ay ang pinakadakilang misyon sa kasaysayan, ang isa na nag-span ng langit, lupa at impyerno. Hindi iniwan ni Hesukristo ang anumang bahagi ng proseso ng pagtubos na hindi kumpleto. Bumaba siya sa kailaliman, umakyat sa taas, at ngayon ay naghahari ng walang hanggan. Ito ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Ang katahimikan ng Sabado ay ang tunog ng espiritual na pakikidigma. Ang katahimikan ay diskarte, at ang kadiliman ay ang backdrop para sa kaluwalhatian. At sa sagradong katahimikan na iyon, sinigurado ni Jesus ang isang bagay na walang hanggan para sa iyo. Pag-access sa Diyos, kalayaan mula sa kamatayan, at tagumpay na walang demonyo na hindi maundo. Ngunit may higit pa upang alisan ng takip. Dahil ang pag-unawa sa paglalakbay na ito ay simula lamang. Ngayon oras na upang anyayahan ang iba sa katotohanan ito at ihanda ang iyong puso para sa susunod na paghahayag na naghihintay ang langit na magbukas. Ngayon na nakita mo kung ano ang tunay na nagawa ni Jesus sa mga 3 araw na iyon, may tanong ako para sa iyo. Aling bahagi ng paglalakbay na ito ang nakakaapekto sa iyo? Ito ba ang sandaling ipinangaral niya sa mga nabilanggo na espiritu, ang pagpapalaya ng matuwid, o ang makapangyarihan ng kilos ng pagpapakita ng kanyang dugo sa makalangit na santuaryo? Iwanan ang iyong sagot sa mga komento. Ang iyong patotoo ay maaaring ang eksaktong paghihikayat na kailangan ng ibang tao ngayon. Kung ang mensahe na ito ay humipo sa iyong espiritu at binuksan ang iyong mga mata sa lalim ng plano ng Diyos, huwag itago ito sa iyong sarili. I-click ang tulad, mag-subscribe sa channel, at buhayin ang mga abiso upang hindi ka makaligtaan ng isa pang video na nagbubukas ng malakas na mga paghahayag mula sa Biblia. Ang pamayanan na ito ay lumalaki at ikaw ay isang mahalagang bahagi nito. At kung nais mong pumunta kahit na mas malalim, mag-click sa susunod na video na malapit ng lumitaw sa iyong screen, kung saan ibubunyag namin ang isa pang misteryo na maaaring ganap na ilipat ang iyong pananaw sa pananampalataya at espiritual na pakikidigma. Salamat sa pagiging narito. Ako si Marco at makikita kita sa susunod na paghahayag. Pagpalain ka ng Diyos.